Nehemiah chapter 2 verse 11 to 13. We welcome everybody. Para sa mga walang dalang Bible, first timer, okay lang po. Meron tayong screen. But for our brothers and sisters, we encourage you to bring your Bible every Sunday. Alright, sabay-sabay tayo. Let's read the Word of God. Verse 11, ready, go. After I arrived in Jerusalem and had been there for how many days? 3 days. I got up at night and took a few men with me. I didn't tell anyone what my God had laid on my heart to do for Jerusalem. The only animal I took was the one I was riding. Verse 13. I went out at night through the valley gate toward the serpent's well and the dung gate, and I inspected the walls of Jerusalem that had been broken down and its gates that had been destroyed by fire. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Let's close our eyes and bow our heads in prayer. Lord, we thank you, we glorify you, we worship you. Lord, marami kami pwedeng gawin pero pinili namin na magpunta sa tahanan mo. And napakabuti na pasalamatan at purihin ka. And today, Lord, we want to hear from you. Lord, mangusap ka na po sa aming mga personal na buhay sapagkat kung ito ay aming gagawin, pagpapalain kami sa lahat ng aming gawain. Lord, we thank you for wisdom and knowledge and understanding. Illuminate your word, magliwanag ang salita. Hindi lamang kami makakapakinig, kundi talagang makakaunawa. At maging sa aming mga personal na buhay, Lord, touch us, speak to us, teach us your ways, Lord. Dalangin ko po, Lord, sa mga oras na ito, ang lahat ng mga distraction na pinapaalis namin, pinawasak namin ang gawa ng kaaway para hindi kami makatanggap ng salita. Fill us with your Holy Spirit and give us the power of God for us to receive the Word sa aming mga buhay. At muli, panalangin namin, itanim niyo sa aming puso ang salita ng Diyos. Tutubo, lalago, magkakabunga, bababago kami. At magbibigay karangalan sa iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin sa salita ng Diyos. Pwede na po tayo po. Praise the Lord. Ayan, pakingitian lang yung ating katabi. Sabihin natin, pinagpalang buhay. Yes, we always believe that God will bless His people. Amen? Parang hindi yata ka nag-amen. Pagpapalain tayo ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, He wants us to be fruitful as we are studying. No? We are learning in ito pong Bible from the book of Nehemiah. Ang pinag-uusapan natin is rebuilding broken walls. Okay? Ang pagtatayong muli ng mga nasirang pader. Pinag-usapan natin kung paano po tayo ay, paano ba mabubuo ulit yung mga wasak na area sa aking buhay. Unang-una, binigay natin yung point for the last Sunday, we need to acknowledge our shortcomings. May mga pagkukulang po tayo, yes or no? Kailangan maintindihan mo yun na mayroon kang pagkukulang. Aminin natin, admit our brokenness. Kailangan ba natin ng Diyos sa buhay natin? Yung mga hindi nag-iibig, baka perfect na sila. Hindi na kailangan ng Lord. Hello? Kailangan mo ang Diyos sa buhay mo? And hingi natin ang tulong ng Diyos sa ating buhay. So sa Jerusalem po, may mga walls, pader, at may mga gate na hindi nagawa. So ayan yung mga image, actually 10 yan. Pinag-usapan po natin for the last week, ano ang unang gate or area na kanilang sinimulang gawin muli. Kasi ang dami pwedeng simulan eh. Sa buhay natin, ano yung unang-unang dapat nating simulan? Sagot po, yung sheep gate. Yung gate na kung nasaan, nandun yung mga tupa. Bakit yan, Pastor? Kasi nga po, ang mga tupa na ito ay ginagamit pag-aalay sa Diyos. Ibig sabihin, kung meron tayong sisimulan sa buhay natin na buuin, ayusin, alam niyo kung ano yun? Yung buhay pagsamba. Our worship life. Last Sunday, pinag-usapan natin yan and magpapatuloy tayo ano yung susunod na gagawin natin ng mga gates area sa buhay natin. Listen, look at here. May tanong po ko sa inyo. Sino po rito naranasan nyo na? Hindi ko naman sinasabi na alalahanin nyo lagi. But going back, sino rito naranasan nyo na kayo ay nanakawan?
O sige, just wave your hand. Na-hold up. Okay? Na-hold up na kayo. Diba? Yung iba hindi pa, Pastor, araw-araw, hino-hold up ako ng kasama ko. But you know, I was in a corporate world, nagtatrabaho ako, nasa bus. Hindi ko alam yung hold up first time ko. Kala ko may nag-aaway lang dun sa harap. Sabi ko, ang yabang naman ito. So nakaupo, alam mo yun, pagsakay ka ng bus, diba, merong front seat for the seniors. Nandun ako sa likod. So sumisilip ako, sabi ko, bakit na sinisigawan yung driver? I was not aware. Wala kasing paalam eh. Yung hold up ba nagpapaalam? Wait lang po, announcement lang po mga pasahero. Wala! We were caught by surprise! And you know, unguarded. I was not alert, aware of what is happening. Hold up na pala yun. You know why I was not aware? Because I was playing games on my phone. Sino dito, pag nasakay kayo ng bus, nandiyo naglalaro kayo? Okay, good. Mag-ingat kayo. We need to be careful what is happening around us. Importante makita mo, teka, sino ba itong kaharap ko? Sino ba itong katabi ko? Ano nangyayari? Kailangan maging maingat po tayo. So, nung dumating sa akin, actually, dalawa pala sila. Doon ako nakapokus sa ano, tapos naglalaro lang. Nung nakita niya ako sumilip ako gano'n. Yung attention niya sa driver, sa akin na gano'n. Sabi niya, oh, ikaw, anong problema mo? Bakit ka tumitingin? So, hindi ko alam eh. Tapos, after that, a few seconds, dumating yung ano, ang laki. Usually, pag hondapan, talagang malaking tao eh, no? Para matakot ka eh. Nakita na kayo ng hold up na payat na payat? Yung talaga kailangan nakakatakot talaga siya. So, I was there, cellphone mo. So, doon ako, in just a few seconds, na-realize ko, hold up pala to. Hindi mo na sinabi. Alam mo, sabi ko pa sa kanya, wait lang, kukunin ko yung SIM card ko. But you know, hindi siya nagbibiro. Pinakita niya sa akin yung revolver niya, 38, kinakalawang. So, sa isip ko na, hindi ginagamit to, kinakalawang, kanamot lang. Sabi niya, tutukan kita, gano'n. Pero hindi masyado nakakatakot, no? Kasi syempre, hindi ka naman talaga aware. Kung parang ano ba to, scam ba to, or prank lang ba to? Hindi ba uso yung prank dati? So, binigay ko na, ending up, alam mo yun, my point here, when we are not aware, when we are unguarded, when we are not having this alertness in life, pwede kang ma-hold up, hindi man physically, pero ng ating kaaway na si Satanas. John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. When you don't have walls, when you don't have gates, kahit gaano karami ang treasure, kahit gaano karami ang ipon mo, yung magagandang bagay na ipunin mo, lagay mo sa loob ng bahay, it will be unsecured. Yes or no? Yes. Sa Jerusalem, ganito po. Wala silang pader, wala silang pintuan, mga gate sira. Hindi sila nag-focus sa pag-iipon ng kayamanan. You know why? Very simple, logic. Bakit? Kahit mag-ipon ka, ang magdanakaw, hindi na kailangan pumatok. Wala kang pinto eh. Kukunin na lang yan. Tama ba? So ano ang kailangan gawin nila? Kailangan, ayusin natin yung walls. We need to fix the gates. Kailangan magtayo tayo. Alam niyo ang problema minsan sa mga Kristiyano? Ang sinisimulan, hindi i-repair yung walls na sira. Ang sinisimulan, hindi pagbatayo ng pinto, hindi pagsisecure ng tahanan ng buhay. Ang sinisimulan, pag-iipon ng kayamanan. You know that we have a wrong priority in life. Listen, lahat po tayo may mga sirang pader sa ating buhay. Amen? Do you acknowledge na may mga sirang bagay sa buhay mo na kailangan mo munang ayusin? Kasi kapag hindi mo ito inayos, kahit anong gawin mo, papasok ang kaaway, wawasakin niya lang yung sinimulan mo, yung inipon mo. Tama mo ba? Ano mangyayari? Paikot-ikot lang. Ipon, ubos.
Ipon, ubos. Invest, nawawala. Invest, nawawala. Kasi hindi problema yung pag-i-invest. Hindi problema yung pag-save. Hindi problema yun. Ang problema, you have broken walls. Ang problema, we have broken walls in our life. Kaya ano yung mga dapat nating simulang pader sa ating buhay? Pinag-usapan natin yung unang-una, yung worship life. Kapag hindi tayo sumasamba sa Diyos, hindi natin priority ang Diyos sa ating buhay, malaki ang tendency na sumamba tayo sa pera. Malaki ang possibility na tayo ay sasamba sa mga bagay na nakikita natin at hindi ang Diyos. Let's fix our worship life. Ito na, Nehemiah, pumunta po siya doon. 3 araw siya doon. Sabi niya sa verse 11, I got up at night and took a few men with me. Sabi niya, I didn't tell anyone what my God had laid on my heart. May sira sa buhay ko, may kailangan ayusin sa buhay ko. Ano pong ginawa ni Nehemiah? Pinuntahan niya yung sira. Tiningnan niya kung ano yung kailangang i-repair sa buhay niya. Tiningnan niya yung kailangang i-repair doon sa Jerusalem. Actually, 3 araw nga siya nandun eh. 3 araw. Siguro ang dami niyang in-inspect, pero nung nakita niya itong gate na ito, wasak talaga to. Ang daming mga aayusin. And you know, in our life, it is a principle to follow. Listen, Sunday, as you come to church, we hear the Word of God. Pag uwi natin, bago tayo umuwi, ano ba yung laman ng isipan natin? Pagkatapos ng message, ano yung laman ng isipan natin? Sa kaya tayo kakain? Hindi masama yan, ha? Sa kaya tayo magagala? Ano kaya kung panoorin natin yung movie? Ano kaya kung gagawin natin sa tayo ang pupunta? Hindi ba masama yun? Those things are good family bondings. But you know what? Can you please have time to examine your own life? Doon sa mensahe na narinig ko, ano ba yung mga dapat kong ayusin sa aking buhay? Amen? Ano ba yung mga dapat na walls na i-repair? Doon sa message na yun, saan ako doon dapat mag-focus? And let's work it out for the whole week. Nakakatuwa itong si Nehemiah, no? Nung pumunta siya doon, nagpasabi ba siya, darating ako dyan, padala niyo ako ng musiko. No! Pumunta siya doon, sabi niya, he took only a few men with me. I didn't tell anyone. Alam niyo, minsan kasi nauuna yung salita sa atin eh. Ayusin niyo yung buhay ko. Hindi na ako absent ha. At sasabihin, for this time, worship life, ayusin ko. Sis bro, hindi na ako absent. Minsan nauuna yung salita. Ayusin ko na yung buhay ko. Aalisin ko lang sa buhay ko. Minsan nauuna yung salita. But when Nehemiah look at the broken walls, wala siyang munang pinagsabihan agad. Yung mga trusted lang niya muna. Para makita niya talaga ano yung kailangan simulan dito. Kailangan mo una yung gawa eh. Tama po ba? Bago yung salita. Ang sabi ni Charles Spurgeon sa commentary niya, you will often find it's best not to commit your plans to others. Minsan kasi plano tayo ng plano, sabi niya sa mga Pilipino, meron yan eh. May ibang hindi pinagpaplanuhan, natutuloy. Minsan may plano ka, bago matapos tong year na to, ito gagawin ko for the Lord. Minsan may mga ganun tayong plano. It's better sometimes not to commit our plans to others. If you want to serve God, sabi niya, go and do it. Gawin mo na lang. Pwede mo sabihin sa katabi mo, gawin mo na lang. Wala nang kwento pa ako na ipaliwanag. Makita sa'yo, gawin mo na lang. Amen! Nasira, nakita mo, sira? Alam mo, sira yung walls ng ganito kataas. Alam mo, kailangan, ang dami puro kwento. Gawin mo na lang. And then let other people find it out afterwards. Amen! Makikita nila, may nangyayari sa buhay mo. May ginagawa. You have no need to tell what you are going to do. And I may add, sabi niya, there is no need for you to retelling what you have done. Kapag may ginawa ka para sa Diyos, makikita na nila yan. Hindi mo na kailangan ipagmalaki, sabihin na ikaw pa yung gumawa. Amen! For very, very frequently, God withdraws Himself when we boast of what
is being done. Kapag nagmamalaki tayo, so gawin mo na lang. Eto na. After ng ship gate, worship life, ayusin natin yung worship life natin. Pangalawang gate, ano ang susunod? Uma-attend na tayo. Nagkakaroon na tayo ng habit of reading the Word, studying the Word. Uma-attend tayo ng Bible study. Nakakakumit tayo sa mga cell group natin, sa ating worship life. Anong sunod? The next gate na kanilang inayos, ang tawag dyan, fish gate. Sabi natin fish gate. Fish gate. Alam nyo, itong fish gate na to, very simple lang naman. Diyan nila binabagsak yung mga isda. At dahil nandyan yung market, alam nyo sa fish gate, napaka-significant yun. Kasi hindi lang mga Hudyo ang bumibili, kahit mga Gentile nagpupunta dyan. So anong ibig sabihin ng fish gate? Etong gate na to, both Jews and Gentiles, lahat ng klase ng lahi ng tao, bumibili dun sa market na yun. Alam mo yung ibig sabihin nito? It speaks of our witnessing life. Pag-iimbita, pag-share ng gospel. Ano sabi ni Jesus, Matthew 4:18-20? He was walking by the Sea of the Galilee, nakita niya si Peter, si Andrew, nang nangingisda sila. Ano sabi ni Lord? Follow me, and I will make you what? Fishers of men. Dati, nangingisda kayo ng isda. Ngayon, nangingisda kayo ng, hindi na isda, kundi mga tao. Nanghuhuli kayo ng mga isda. Ngayon, mga tao na ang priority nyo. They immediately left their nets and follow Him. So itong number 2, itong fish gate, ayan yung image na. Makikita niyan. Ito yung from Jerusalem itself. Makikita nyo. It speaks of what? Witnessing life. Question. Meron na ba tayong nasyaran about Jesus? Baka ito yung kailangan na i-repair. Yung family members natin, nagkaroon na ba tayo, nag-attempt na ba tayo na invite sila sa church? Kaya alam nyo, makikita nyo dito sa mga gates na ito, baka dito ko nagkukulang. Ito yung wasak. Hindi na ako nag-i-invite. Baliwala na sa akin yung mga community and influences na meron ako. Yung mga tao around me, hindi ko man lang naiisipan na i-share si Jesus sa kanila. Maybe this wall needs to be repaired. This gate needs to be repaired in our life. Kaya alam nyo, hindi lang dapat. Kanina nakakatuwa. I was just going back. Ito yung lagi namin sinasabi. Although ito yung sinasabi ng salita ng Diyos eh. Ikaw at ang buong sambahayan mo maliligtas. Di ba? Nasaan na yung sambahayan natin? Do we become very selfish with eternal life and we forget our family, our loved ones, to tell them the truth of God's Word? Na kailangan nila ng Diyos sa kanilang buhay. Alam mo, nakakatuwa itong Bible. Kasi nung sinimulan nilang itayo yung fish gate, merong mga hindi sumali na magtayo. Yes! Beside them, in verse 5, kapatid, basahin natin, 3 verse 5. Beside them, the Tekoites made repairs. So itong mga Tekoites na to, ginawa nila yung gate. Listen, verse 5. But their nobles, sabihin niyo nobles, did not lift a finger to help their supervisors. Sino ng mga nobles? Ito yung mga mayayamang tao. Ito yung mga tao na angat sa buhay. Ito yung mga tao na lahat na halos meron sila sa mga bagay sa mundo. Ay, bakit po sila, pastor, hindi sumama sa pagtatayo? Bakit hindi mo lang sila magbuhat doon at mag-alis sa mga alikabok doon? They were nobles. Ano ibig sabihin nun? Ang tingin nila, masyadong mababa yung trabaho na yan para sa amin. Reflect natin. Examine natin. Kapag medyo umaangat tayo sa buhay, nag-i-invite, hindi na ako bahagi dyan sa mga taong walang ginagawa na lang. Professional ako eh. Ang laki na, ang ganda ng tinapos ko eh. Ang ganda ng eskwelahan ko, tapos ako, ang ganda ng course ko. Yung apelyido ko, dami ka doktor. MD, PhD, DD, ET, IT, yun. Hindi na nga masyado ako magaling, para dyan. Hindi na ako mag-i-invite. There were nobles for their time. And you know, it's true in the church. May mga tao na yes, umaattend, that's good. Okay? But you know, bakit ito yung wall na kailangan i-repair na mag-invite tayo? Amen! Alam niyo, walang aksidente, bakit ka nilagay ni Lord sa kanya community? Sa iyo community. Walang aksidente, bakit yung mga tao sa office, they like you. They are, alam mo,
surround you, talagang gusto ko nilang kasama. That is an opportunity to share Jesus. Amen? Walang aksidente. Platform yan. Bakit ang mga Kristiyano hindi nag-i-invite? Again, yung three. Bakit ang mga Kristiyano hindi nag-witness, hindi nag-share about Jesus? Number one, they fear rejection. Sabihin nyo rejection? Ayaw na re-reject. Alam mo yun? Sinishare ka. Masakit po ba ma-reject? Yes o no? Napapahiya ba kayo sa sarili nyo? Nasasaktan ba kayo pag hindi kayo... But you know what? I'll tell this again. Rejection is part of life. Yes or no? Ulitin ko, ang rejection po ay bahagi na ng buhay natin. May kinawayan ka, hindi ka pinansin. Rejection, tama ba? Umara ka ng taxi, ng jeep, yung Grab, ayaw kang ibok. Rejection. Anong ginawa mo? Nagtakbo ka na ba sa buhay? Ay, hindi na ako sasakay ng Grab, hindi na ako sasakay ng jeep. What you do? You try it again. Tama po ba? Hindi ka in-invite, okay lang. Hindi na ako pupunta eh. Next ko eh. Habang mayroong pagkakato, rejection is part of life. Ito pa, they fear rejection and opposition. Sabi natin opposition. Ayaw ng away, ayaw ng gulo. Now, it is time, pakinggan nyo yung mga Kristiyano nahihirapan mag-invite, mag-share ng gospel because they do not have the willingness to offend people. They do not have the willingness to offend people. Eh kasi pag sinabi mo, kailangan mo ng tagapagligtas. Makasalanan tayong lahat. Ako makasalanan ako? Wala mo nang pinatay. Ang pastor, tinan mo, nagagaling agad siya. Mabait akong tao, marami akong tinutulungan. Alam mo, pag nag-share ka ng gospel, ma-offend ang mundo. Kasi makikita ng mundo, makasalanan siya. Wala siyang pwedeng gawin para makarating sa langit. It is offending message for the world. Ngayon, mga Christian, ayaw na, hayaan mo na lang. I-respectan lang natin yung kanyang belief. Mahalin mo na lang. Listen to this. I want you to listen to this very carefully. Telling the truth, alam natin, it will always hurt. Tama po ba? Kapag kayo po nagdadrive at nakita nyo sa dulo ng kalsada, bangin. Nagdadrive ka. Dadiretso ka? May nakalagay doon, detour. Dito daan. May shortcut dito para hindi ka madiretso sa bangin. Eh, yung mga mahal mo sa buhay, doon din papunta. What is the love, the way? How can you live? How can you continue to drive? How can you continue to live na maganda yung dinadaanan mo? Na yung mga kamag-anak mo at mahal mo sa buhay, saan pupunta? Sa bangin. That is why the way that we can tell people we love them is to tell them the truth. Kaya mo nga sinasabi yung katotohanan kasi mahal mo sila. Masasaktan sila? Ano? Mali ba yung dinadrive ko? Mali to? Ito yung sinasabi ng Waze eh. Ito yung sinasabi ng, ito yung alam kong daan eh. Mali to? At sinasabi mo, tama yung daan mo? Ma-offend sila, yes o no? Offend. Kahit mabait ka, religious ka, impyerno ka pag hindi ka sumampalataya kay Kristo. Eh, ganda niya? Aray ko! Pinanganak na kami ganito. Yung lolo ko ganito na. Pinansa na sa amin yung religion na ganito. Naku-offend, yes ano? Naku-offend. Kaya alam niyo, mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga papunta sa langit, hello? Diyan ba kayo? Okay lang na ma-offend sila basta sinabi mo na ito yung tamang daan. Don't fear rejection. Don't fear opposition. Let us have the willingness to what? To offend people over the gospel. Wala pong painless way na sabihin sa isang tao na makasalanan ka. Sige nga, meron bang painless way na sabihin sa kanya na mali yung kanyang paniniwala? Sige, can you think of that? What is the painless way? Na malaman niya mali siya sa impyerno siya pupunta kapag hindi siya sumampalataya kay Kristo. Mabait naman ako, wala naman ako inargabyadong tao. Tapos sasabihin mo, impyerno ko? Bakit? Kasi makasalanan ka. Lahat ng mabuting gawa mo, hindi
ating problema ng kasalanan. Isa lang ang nagbayad sa kasalanan natin. At siya lang yung tanging daan. One way, Jesus. And then, there's only one way. Ano ibig sabihin mo, lahat ng tinuro sa amin, lahat ng kinalakihan namin, mali yun? That's the truth. Na-offend eh. Actually, ako rin na-offend nung sinner sa akin to eh. Talaga, lahat ay nagkasala. At kahit anong kong gawin ko, hindi ako makakapunta sa langit. Yes. Eh, ano pong mangyayari sa buhay ko? Ito magandang balita. Sapagkat grabe matindi ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na isinubo niya ang kanyang bugtong na anak. At kung sino man ang sumampalataya sa kanya will not perish, but will have everlasting life. I was offended. But when you are humble, you will accept the truth. Bakit din nag-i-invite mga tao? Fear of rejection and opposition. Pangalawa, yung sinasabi ko, ignorance of the gospel. Pag narinig natin po yung gospel, sabihin natin gospel, ang ibig sabihin niyan, magandang balita. Okay? Yun yung magandang balita, na pwede tayong makapunta sa langit. Paano? Hindi sa mabuting gawa, hindi sa religiyon, hindi sa pagdating sa church. Ang magandang balita, tinapos na ng Diyos, may bayad na ang ating mga kasalanan. Naintindihan niyo? Ano yung binayad ng Diyos doon? Yung buhay ng kanyang anak na matay siya sa krus, yung kanyang banal na dugo, ibinayad sa ating mga kasalanan. At ang magandang balita, kailangan mo lang sumampalataya sa kanya. Pagsisihan mo, makasalanan ka, at maniwala ka kay Jesus, sa ginawa ni Jesus, ang pangako niya, buhay na walang hanggan sa langit. That is the gospel. Yung iba hindi alam i-share yun. Naalala niyo yung kamay? O mabilis lang to. Ano to? Mabuti ang Diyos. Good. Ito yung gospel. Good. Nala? Lahat tayo ay mamamatay. Ay, baril yan, di ba? Mamamatay. Mamatay ka. Kahit mabait ka, kahit magandang profesyon mo, tumutulong ka sa tao, ikaw pa rin ay isa. At ang kasalanan na yan, nagpahiwalay sa'yo sa Diyos. Tama ba? At lahat tayo mamatay. Malalayo tayo sa Diyos. Pero ipinadala ng Diyos ang kanyang buktong na anak. Pinakamatangkad. Tama ba? Pinakamataas na Diyos. Nagkatawang tao. Sino siya? Ang dala niya ano? Peace. Na ang tao magkaroon ng ugnayan sa banal na Diyos. At pang-apat, ang pangako niya, promise, buhay na walang hanggan. Di ba? Paano? Ito yun. Promise yun. Paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi mo, I do Lord, tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon na tagapagligtas. Parang kinakasal, di ba? Tinatanong, ikaw lalaki, tinatanggap mo ba? Atong babae? Babae, tinatanggap mo ba sa lalaki? Ikaw lalaki? Hindi dahil nyo? Ang promise niya, buhay na walang. That's how we share. That's the gospel. And last, pangatlo, bakit hindi nag-i-invite? Because of apathy or indifference. Walang pakialam. Maniwala sa kanila. A-attend ako, bahala kayo dyan. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo nga po ay nawawala ng mahal sa buhay, di ba grabe na lang yung concern and gusto natin ibigay yung comfort dun sa taong namatayan? Yes or no? Yes. Gusto natin ibigay yung comfort eh. But you know, tayo lang yun eh. Ang pinakamagandang comfort na maibibigay mo sa tao na yun, na yung namatay nasa langit, sigurado ako 100% masayang-masaya siya. Kaya hindi ka magdadalang natin ng walang pag-asa. Minsan, hindi natin masabi, hindi natin ma-assure because we're not sure na kung itong tao na ito nakatanggap pa ng buhay na walang hanggan. Kaya alam nyo, kailangan maintindihan natin. Kung natagpuan nyo ang cure sa cancer, kung alam nyo po ang sagot para mapagaling ang cancer, ang AIDS, ang HIV, ano gagawin nyo? Bebenta pastor. O, nag-isante talaga kayo. Eh, paano kapag libre lang itong binigay sa inyo? Anong gagawin ninyo? Share. Ibahagi. Tama ba? Ang dami nyo nire-refer eh. Dito ka kumain, masarap. Dito unlimited. Dito may bagong restaurant. Hindi naman po masama yung mga bagay na yan. Pero, alam nyo, i-refer natin ang pinakamagandang maibahagi natin na ang pangtao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan lamang niya ni Jesus. Meron na tayong cure, hindi lang sa cancer. Alam mo kung saan? Meron na tayong cure sa kamatayan. Na kahit umarap ka sa kamatayan, nakangiti ka. Kasi alam mo, it's not the end. It's the start, the beginning of your new life in God, with God in heaven. Yun po yung pag-asa eh. Pero may mga tao, baliwala.
Masyado na ako dyan. Ano sunod na gate na ginawa nila? Ang tawag doon? The Old City Gate. Can we say that? The Old City. So matanda na ito. Bakit tawag sa kanya old? It speaks of our old ways. Mga buhay po natin dati. Gaya ng sharing kanina, lahat po tayo may nakaraanin. Amen? We all have negative past. Lahat pa ng past nyo, positive. Masasama. Tingnan mo yung katabi mo, kahit maganda, pogi, cute yan, masama ang nakaraan yan. Hindi maganda ang nakaraan yan. This old gate reminds us na kung tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, dapat yung dati nating buhay, wala na. Kaya ang question, nabubuhay pa rin ba tayo sa dati nating pagkatao? Ano sabi sa Ephesians 4:21? Since you have heard about Jesus, tanungin ko lang po kayo, narinig nyo na ba ang mabuting balita kay Kristo? Nakatanggap nyo ba si Kristo sa buhay nyo? Naintindihan mo na ba yung katotohanan ng salita ng Diyos? At patuloy na inuunawa, Pastor. Ngayon, alam mo na meron ka ng buhay sa langit. Wala ka pa dun eh. Habang nandito ka pa, ang sabi ng Bible, verse 22, sabay-sabay, throw off your what? Old, sinful nature and your former way of life. Pag na kay Kristo ka na, si Kristo na yung nabubuhay sa'yo, yung dati mong buhay, itapon mo na yun. Iwanan mo na yun. Ang problema ng iba, nag-iwan ka ng calling card. Tawagan mo ako pag malungkot ako, ha? Pag Monday to Friday, available ako. Pag Sunday, Saturday, wala. You know, our old ways, our sinful ways, ano naman natin yan eh? At saan tayo babalik? Actually, itong old sa Bible din to in Jeremiah 6:16. Sabay-sabay, stand in the ways and see, ask for the old paths, where the good way is, and walk in it. Then you will what? Find rest for your souls. Kapag naintindihan mo na tayo, binayaran na ng Panginoon yung ating kasalanan. Di ba ikaw bilang anak niya na tinubos, hindi ka nagagawa ng mga bagay na makasasakit sa Diyos? Meron pong mag-ama, punta sila sa isang island, white beach, ganda. Kasi sila doon nakapangkalan sila. So nagsiswimming yung tatay, yung anak niya, nag-enjoy sila doon. Sabi niyo tatay, anak, papahinga lang ako, pagod ako, ako nagsagwan eh. Na doon sa island na yun, huwag kang lalapit doon. Because that island was infested by sharks. So ito ginawa ng tatay, anak ha, kabili-bili na po, huwag kang pupunta doon. Eto na, natutulog yung tatay, yung anak, parang yung katabi natin. Ano kayang meron doon? Hindi naman siguro totoo yung mga shark na yun. Wala, prank lang siguro ng tatay ko to. Ginawa yung bangka. Sinabuhan niya, papunta doon sa susunod na island. Bago siya makarating doon, tumating na nga yung mga bating. The sharks were there. Alam nyo, dahil na marami, tumaob yung kanyang bangka. Ayun na, nagkaroon ng slow motion yung kanyang buhay. Na-realize niya, sinabi ng tatay niya, na-remind siya sa boses ng tatay, Tay, sabi dapat di yata pumunta rito. Nag-blackout siya. Nag-blackout yung kanyang tumawag yung bangka. And then, bigla siyang nagising. Nagising siya, nandun siya sa island na kung saan siya galing. At nakita niya, yung tatay niya nagsasagwag pabalik, sugatan. And he realized, niligtas pala siya ng kanyang tatay. If you understand the story, kung ikaw yung bata na niligtas ng tatay mo, dahil sa iyong katigasan ng ulo, sinabi mo ka pumunta ka pa rin, hindi ka nakinig, ginawa mo pa rin. Kung nailigtas ka na doon, kung naiintindihan mo yung pagliligtas at pagmamahal ng tatay mo, babalik ka pa ba doon? You see, a lot of people do not understand the love and the grace of God. Akala nila yung kabutihan at kabaitan ng Diyos ay lisensya para magkasala. Hindi, mabait naman si Lord, patatawarin ako. Nakita mo pala,
kayo nagpupunta simbahan, Lord, patawarin mo ako sa gagawin ko. Have you watched that movie? Alam mo sino bida doon? Yung nasa salamin. Salamin, Lord, ngayon lang. Actually, Lord, pangatlo na pala, Lord. Pero sorry, Lord, nag-advance na ako. You do not understand what God has done for you. Hindi mo alam yung paghihirap ni Kristo. Kaya alam mo, naintindihan niyo yung pagmamahal ng Diyos sa atin? Na dapat tayo nakapako, dapat tayo pinahirapan doon. Pero siya'y namatay para sa atin. Ang sabi na, throw off! Ano sumunod sa verse na yun? Verse 23. Let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Can we say that? Let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Sabi natin sa tabi natin, may pagbabago. Baka ito yung mga kailangang ayusin sa buhay natin. Mga pader na hindi pa rin nababago. Nandun pa rin yung mga lumang tayo. Put on your new nature. Alam niyo maganda dito? Hindi mo lang itatapon yung pangit, yung nakaraan, yung matanggal ikaw, yung dating ikaw. Meron kang isosot na bago. Kasi kapag wala tayong isosot na bago, hinubad natin yung dating tayo, anong tawag sa atin? Hubad. Mapapahiya lang tayo. Amen? Pero binigyan tayo ngayon ng new nature. If anyone is in Christ, he is a new creature. May kabanalan, may holiness. O, tingnan natin to, mga kapatid. Basahin natin sabay-sabay. Ano mga dapat baguhin? Sabi niyo sa verse na yan. Stop telling lies. Stop telling lies. No, Papa. Sinungaling ka pa rin ba? Kailangan, ito na yung magsabi na tayo ng katotohanan. Ano pa? Verse 26, don't sin by letting anger control you. Ikaw pa rin ba yung dating magagalitin? Pag nagagalit ka, nagwawala. Bisan, bumabalik yung dating tayo. Nakapagsalita tayo ng masama sa partner natin. Biruin mo yung pinagsasalitaan mo anak ng Diyos. Yung nilalait mo anak ng Diyos. Sabi na sa katabi natin, binabago tayo ni Lord. Our old nature. Tayo pa rin ba yung mainigin ang ulo? Pag nagdadrive, unahan mo yan, diretso lang. Sinabi ko na lang kasi maraming sa inyo may kotse. Binibilang ka yung kotse, lampas na. Ilan na. Yung old nature, inaaway niyo yung parking attendant. Barat ka niyo kami dito. Sa church kami. Wow! Sa church kami! Hindi na kayo yung ibang church yun, ha? Ano pa rin yung mainisin, magagalitin? Ano ba? If you are a thief, quit stealing! Mga empleyado, nagnanako ng oras. Oras ng trabaho, iba ginagawa. Gawain natin yung dati, no? Ilubad na natin yan. We honor God, we work not for men, but for the Lord. Maaga, yung punctuality sa trabaho, yung receiving sa trabaho. Ano pa sabi? Don't use foul or what? Abusive language. Yung anak ko, kinakausap ko si Saya. O ano-ano kasi mga napapanood, sinasabi ko, anak, hindi ganyan ang salita ng mga anak ng Diyos. Hindi ganito dahil. Oo, mga anak tayo ni Lord. Ang mga salita natin, nakakapagbuhay, nakapagbigay buhay, nakaka-encourage. Hindi mga pananakot, hindi mga panglalait. Sa demonyo yun, Dad. Our old life. Abusive ba tayo sa salita natin? Watch your language, watch your mouth. Ang sabi ng Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. Kapag bumabalik na naman, papaalala mo, ikaw yung dati. Bumabalik na naman yung dati, binago ka na ni Lord. Si Kristo na yung nasa iyo. Can we declare that to the person beside us? Si Kristo na yung nasa iyo. Ba't parang natatakot kayo? So, baka... Si Kristo na. Iwan na natin yung dati. Let everything you say, sabay-sabay, let everything you say be good and
helpful so that your words will be an encouragement to those who hear them. Sunod na gate. So ano yung dalawa na binanggit natin? Una, fish gate, yung pag-i-invite. Pangalawa, old gate. Yung buhay natin dati, wala na yun, hindi na dapat makita yung dati ikaw. Ang makikita na ngayon sa'yo, si Kristo. The valley gate speaks of what? Humility and trials. You know yung valley, magkaiba yung mountain top, valley, sa baba po yun, ng back. Alam niyo ang interesting? Sa pinakatuktok sa tagumpay ng ating buhay, actually, konti lang talaga yung natututunan natin doon. Konti lang lumalago. Pero mas maraming lumalago sa lambak. There's so many things that grow in the valley. Yes, makikita mo yung flowers, nandun yung vegetation, nandun yung streams of water. Doon talagang may paglago, may bunga sa mabababang area ng ating buhay. Into the lowest levels of our life. Pinahintulutan ni Lord maka-experience tayo ng trials. Ngayon ang question, Pastor, paano ko ito i-repair? Ang question dito, paano mo hinaharap ang mga pagsubok sa buhay? Paano ka humarap sa mga challenges sa buhay mo? That's how you repair the valley gate. Ano ba yung mga challenges mo ng valleys of life? I give you some, mga letter D, madaling tandaan. Doubts, kapag nagdududa ka na, kapag yung pangako ng Lord hindi nangyayari, naiinip ka, nagdududa ka, paano mo haharapin? Yung discouragement, yung mga atake ng kaaway, bakit ganito? Sunod-sunod yung problema, pagsubok. Ayaw ko nang magpatuloy. When you have disappointment, yung inaasahan mo, hindi nangyayari. Ito, when we are disciplined, instead na pagpapala, Pastor, puro pagpapala narinig ko, bakit sa akin pagpapalo? Pero paano ako ni Lord? Paano mo hinaharap yun? Ano pa? Defeat. Paano kapag ayaw nadadapa ka? Pag may pinaglalaban tayo, hindi nangyari, talo pa din. Ito na, decision. Mga maling decision sa buhay natin. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Division, kapag tayo iniwan. Paano hinaharap yun? Iniwan ka ng mahal mo sa buhay. Pumunta na sila kay Lord. Ikaw na lang mag-isa. Yung mga kaibigan mo, may betrayal. Yung mga mahal mo sa buhay, suddenly naghiwa-hiwalay na kayo. How will you face that? Lahat po ba ng problema na to, mga problema natin na to, nangyayari ko sa atin? Will you face this problem, this valleys of life? Yes. It's normal. Sabi ng Bible, natural yan eh. Haharapin mo talaga yan. But the question, how will you respond? Paano mo haharapin? That's how you improve. A lot of people, eto ano yung meron din akong picture. What drives your life? Ibig sabihin kung ano yung nagdadrive sa buhay mo, ito yan hindi mo to. Yun ang mag-determine ng thoughts, ng decisions and action mo. A lot of people, listen, ito kailangan i-repair because we are driven by our emotions. We're driven by our feelings. Hindi maganda pakiramdam ko, iniisip niya, ay, hindi na lang ako aatin. Magdidesisyon siya, hindi na aatin. Action niya, sa bahay na lang siya. We are driven by emotions. Ang daming problema, ang bibigat, yung mga pagsubok. Ipit na lang ako sa Christianity. Kasi hindi maganda sa pakiramdam ko. Bakit kung kailan ako nag-aate, naging Kristiyano? Driven by emotions. So isipin niya, huwag na lang, hindi na natutuloy, ayoko na. Ayan ba yung buhay natin dati? Ito ba tayo? If we are driven by emotions, we will experience what? Instability. Unstable. Because emotions can be high sometimes, emotions can be low sometimes. Yes or no? So pag high ka, sige, go! Pag low, we need something that is constant. We need something that's never failing and never change. That will drive our life. Tama po ba? Para ka makarating dun sa destination, kailangan mo ng something, ng someone na tuloy-tuloy, hindi nagbabago. Yung emosyon nagbabago Pag haharap ka sa problema, ako, ang hirap. Pag
God's truth. The Holy Spirit should drive our life. Amen? Amen. Kung saan tayo sinasabi ng banal na Espiritu. Kung saan tayo nililid ng Word of God. Naalala niyo si David? In Psalm chapter 23, anong sabi niya? Yes, though I walk through the deepest, sunless valley of the shadow of death. Walang liwanag, wala akong nakikitang pag-asa. Sabi niya, I will fear or dread no evil. Hindi ako matatakot. Bakit? Bakit? Why? He's not afraid of anything. Because you are with me. And that is a constant thing. Na kahit anong harapin natin sa buhay natin, ang Diyos kasama natin. And I pray that we grow in this valley life. Sabi niya, your rod. Ano yung rod? Yung tungkod. Ang symbol po ng tungkod, Word of God. Your word to protect, your staff to guide, they comfort me. So every time you face these valleys of life, saan ka babalik? Saan ka pupunta? Ano ang magiging factor ng iyong decision, ng thoughts and action? God's Word. Amen? Amen. Hindi natin dapat nagpapadala sa emosyon. Hindi ini-invalidate yung nararamdaman mo. Totoo, nararamdaman mo yan, pero may mas totoo pa dyan. May mas matibay dyan na maaasahan mo. Tama? Word of God. And panghuli, inayos nila yung dung gate. Sabi natin, dung. Gong. Pero ba kayo kilala ang nickname niya, dung? Ding dung? Alam niyo po yung dung? Ang ganda sa English, no? Search nyo. Ang Greek word dyan, ang Hebrew dyan ginamit, apo. Actually, yan ay poop. Excrements, mga dumi ng hayop. Yung dung gate. Grabe, no? Sa mga walls, may gate, na kung saan pagbukas mo, puro mga basura, mga poops. Malaking basurahan ito, naintindihan nyo? Bakit nilagyan ng gano'n? You just think of that. Bakit kasama yan sa Bible, Pastor? Sino dito gustong-gusto nyo naglilinis kayo ng basurahan? Sino gusto magtapon ng basura? Uy, tatapon akong basura. Yan ang paborito ko. Ayaw po natin ang marumi yun eh. Tama ba? Pero sa Bible, hindi na yun eh. Balik ko sa verse. Dung gate was repaired by what? Malkiya. Grabe to si Malkiya, no? Atapang nga tao to. Lahat ng dumi ng Jerusalem nandun. Yes! Lahat ng mga dumi ng mga hayop, iniipon nila at nilagay nila doon sa lugar na yun. Tapos sabi, oh, gawin niya yan. Sino gagawa? Oh, sabi ni Malkiya. And you know, who's Malkiya? He's the leader of the Bet HaKadosh district. Alam niyo kung saan nagsisimula ang paglilinis sa mga leader? Hello? Meron ba dito leader ng tahanan? Saan nagsisimula? Sa atin. And you know, I love the word Bet HaKadosh. Itong Bet HaKadosh, itong district niya, ang ibig sabihin yun, House of Vineyard. Alam niyo ba yung House of Vineyard? Sino yun? Church. Kaya, pag pumupunta kayo dito, talagang malilinis tayo. Amen? Amen. Sasabihin talaga yung marumi sa atin. Amen? Kasi minsan akala mo, itong church, parang club. Parang ano, ipapapper ka. Pastor, ito yung mga dumi. Sige, pag-usapan natin, pagandayin natin, lagyan natin sa box, palutan natin, regalo natin. No! We will expose what is not clean in this place. Amen? Sa church yun. Sa ating binigay na ma-expose natin yung marumi para magkaroon tayo ng malinaw na mata na linisin. Ang comment dyan ni Warren Wiersbe, let's read. The sanitary disposal of waste material is essential to the health of a city. That's true even in our life. Pakinggan niyo po, sa inyong bahay, sa inyong banyo, what will happen kapag hindi niyo nililinis? It will affect the whole home. Yes or no? Yes. Sino rito gusto maglinis ng banyo? Kaya
Kaya alam nyo, mga anak mo, tinuturuan ko na, ayusin yung mga panghinaan. Hindi na maganda amoy, pagbukas ng pinto, tama ba? Alisin ang banyo. Matrabaho? Mahirap? Pero essential. Yes. One time, Saya. O, Saya, papasok na. Hindi ko pa na. 4 years old pa, hindi pa kayo na siya. No? Dad, ayoko dito sa baba. Kasi talaga siya namin sa baba. Sa taas na lang ako, Dad. Sabi ko, nalinis naman yun ah. Dad, may ipis doon. Ako pala sa ipis. Alam mo na. So doon siya naligo sa taas. So ngayon, ano mo tayo minsan, kapag hindi natin nilinis yung area na marumi sa buhay natin, hindi mo magagamit yun. Darating yung panahon na kailangan mo siya pero hindi mo siya magagamit. May mga unuseful things in our life na magiging useful pag sinimulan mong linisin. Nakapagtrabaho na ba kayo sa isang kwarto, sa isang opisina ng puno-puno ng basura? Anong inuuna niyong gawin? Di ba, sarap mo mag-aral, magbasa? Nakapagbasa ka, nakapag-journal kasi napakadumi? Hindi. Gusto mo maayos. Yes or no? Marami sa akin. Ayaw maglinis, ayaw balikan itong dung gate, but you know, it is essential. This gate didn't have a beautiful name, but it did perform an important service. What will happen kung wala itong dung gate? What will happen kung wala itong mga lugar kung saan doon nila itatapon ang mga dumi? Alam niyo yung ginagawa ng dumi sa buhay natin? Let's read from Nehemiah 4 verse 10. Basa. The workers are getting tired. There is so much trash. We cannot rebuild the wall. Practical application. Kapag narumi, nakaka-drain. Kapag marumi, hindi ka makakilos, nakakapanghina, nakakainis, nakakairita. Yes? It speaks of cleansing. Balik tayo sa spiritual life natin. Kapag marumi yung puso mo, iisipan mo kasi kung ano na yung mga napanood natin. Kapag marumi ang puso mo, iisipan mo kasi kung ano yung mga nakikinig, napakinggan natin. Kapag marumi ang puso mo, iisipan mo kung kasi ano yung mga nakita mo sa social media. Para bang drain na drain ako, pastor? Para bang nanghihina ako sa buhay? You know why? Ang dumi. Kaya examine your life. Kailangan natin magpalinis. At ang magpapalinis sa atin ay ano? Tubig na nagbibigay buhay. And imagine this, Malkia. Nakita niyo yung mga dumi doon. Naamoy niya. Wow, ang hirap doon. Pero ginawa niya ba ng paraan? Trabaho ba sila? Yes. You know why? Because they knew this gate was essential for the city. Minsan, ayaw nating alisin ito sa buhay natin. Ayaw natin alisin yung mga marurumi. Pero alam nyo, pag inalis mo yan, makikita mo may magandang maitutulog dyan sa buhay. And maraming marumi sa buhay, but I just point on this one thing. Ito sabi ni Paul, Philippians 3:7-10. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of who? Christ. Indeed, I count everything lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as what? Rubbish. Ang word na rubbish, it means trash, garbage. Sabi niya, lahat ng achievements ko, basura kapag ikinukumpara kay Kristo. Ano ibig sabihin nito? In order that I may gain Christ. Ano yung isang bagay na pwede natin ipunto sa buhay natin na nagiging pabigat, nag-drain tayo, nanghihina tayo, nawawalan tayo ng lakas? Alam niyo ba yun? Pride of life. Magaling ako eh. Marami akong alam. Nakatapos ako. May pera ako. May kayamanan ako. Si Apostle Paul, ganun din. Mas matalino pa to sa Bible sa atin. Kung titingnan natin yung kanyang resume, ang dami na itong ginawa para sa Diyos. Pero sabi niya, lahat ng mga ginawa ko para sa Diyos, dahil kay Kristo, basura yon. Bakit? Kasi yun ay ginawa ko sa sarili kong lakas. Yun ay ginawa ko dahil sa tingin ko yun ang tama. Pero nang nakilala
kailangan ko lang pala sumampalataya sa Kanya. What is this pride in your life na nagpaparumi sa ating puso? Nagpaparumi sa ating isipan. As long, sabi ni C.S. Lewis, and we will finish, as long as you are proud. Can we say that? As long as you are proud. Kapag mayabang ka, lagi kang nakatingala, you cannot know God. A proud man is always looking down on a thing and people. And of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is. Kapag lagi mong nakatingin sa baba, minamaliit mo yun kasi tingin mo sa sarili mo mataas ka, you cannot look above. Kaya alam nyo, ang tunay lang na talagang makakapagpatayo ng ating buhay, makakapagbuo muli sa ating buhay, sabi ni Pablo, si Kristo talaga yun. And you know, maybe nangusap ang Diyos sa inyo, Pastor, kailangan malinis yung buhay ko. Hindi ako nag-i-invite, itong fish gate, wala sa akin. Ang dami pang mga nakaraan na nabubuhay pa rin, itong old gate. Hindi ako tama sa aking pagharap sa mga pagsubok, sa valley life, or maybe itong down gate. Maraming marumi sa puso't isipan. Ang Panginoon Jesucristo ang tunay na makapaglilinis na. Tayo lahat ay tumikit at tayo mananalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa paalala ng iyong salita. Salamat sa mga utos mo, Diyos. Salamat dahil ito'y katotohanan. And Lord, before we leave this place, God, we ask that we will have a re-examination of our life. The broken walls of our life. Ano yung mga bagay na sira o wasak sa aming buhay, Panginoon? And maybe God speaking to you, ang sira sa iyo ay kailangan mong i-work out is pag-share ng gospel. May mga family members ka pa na wala dito. May mga kamag-anak ka pa na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita kahit mabait sila, kahit relihiyoso, kahit ano pa yung kanilang itinulong. They need Jesus. And maybe God is speaking to you in the old gate na lagi na nakikita pa rin sa atin yung dating tayo. Hindi pa rin nakikita si Kristo. You need to throw off your old and sinful nature. Or maybe the challenge, and we are pointed na how we face the valleys of life. Emotionally driven pa rin ba tayo? We need to be spiritually, Holy Spirit driven. And if you're that person today, the good news is God is the builder of our life. He can repair what is broken in your life. Kayang ayusin ng Diyos ang sira sa buhay mo para hindi na uli magnanakaw, maninira, magwawasak ang kaaway. Because God will protect us. He will repair our broken walls, broken life, if you will just surrender to the Lord and recommit again your life to Him. Kung ikaw yung tao na sinasabi mo, kailangan ko si Lord na ayusin itong buhay ko. Kailangan ko ang Diyos na baguhin ang buhay ko. Taas mo na yung kamay mo sa Panginoon. As you close your eyes and bow your heads, you're saying, Pastor, kailangan ko sa'yo. Naiintindihan ko, makasalanan ako. Naiintindihan ko, marami akong pagkakamali, pagkukulang. Just lift up your hands to the Lord. And I want you to just join me. Sabayan mo ako sa prayer. Galing sa puso, kapatid. Huwag mo isipin yung katabi mo. Isipin mo, aayusin ng Lord ang buhay mo. Bigkasin ang iyong bibig. Sabay-sabay, sabihin mo, Panginoong Jesus, Lord, ayusin niyo po ang buhay ko. Panginoon, inaamin ko po, makasalanan ako. Marami akong pagkakamali. Marami akong pagkukulang sa iyo. Lord, patawarin niyo po ako. Isa akong makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang puso ko. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayun na po tayo mga kapatid. And before we proceed to our blessing of the new car that the Lord has given to our sister, we lift up to you, Lord, our seeds. Lord, voluntarily,
Naniniwala kami na kami ay aani ng masagana kung hindi kami susuko. Kaya Panginoon, tinataas namin ang mga binhi ito, ang mga binhi na tutubo at lalago. We speak life in our finances, Lord. Lord, mag-open ka po ng mga pintuan sa mga kapatid namin na kung saan lalo kaming mabe-bless financially. Lord, in the name of Jesus, let the seeds grow and give us a maximum harvest. Maraming salamat, Panginoon. Dati, Lord, kasama lang kami na nagse-celebrate, but there will be a time. Yes, we will celebrate now, but there will be a time na kami naman ang magse-celebrate dahil mararanasan namin ang katuparan ng pangako. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Give you glory. Give you praise. One more time, and we lift up our hands to the Lord in prayer. Lord, maraming salamat po sa salita na aming tinanggap. Lord, salamat dahil Ikaw ang mag-aayos ng aming buhay. Lord, salamat dahil ang lahat ng humingi ng tulong sa iyo, tutulungan mo. Lahat ng humingi ng awat ay patatawarin. Lord, nagpapasalamat kami kasi bago na kami nilalang. Ang dati naming pagkatao ay lumipas na at narito kami ay ginawa mong bago. Lord, danahin ko magliwanag ka sa aming buhay. Makita ang aming Panginoong Hesukristo sa aming pamumuhay. Lord, salamat dahil ang mga salita na aming narinig, Lord, makikita ang magagandang bagay at pagbabago sa amin. Tinatanggap po namin ang kapangyarihan ng iyong salita as you are rebuilding the broken walls of our life. We receive it and believe it. In Jesus' mighty name we pray. Everybody said? Amen. Amen. Thank you, Lord. And before we sing this last song, kanina po ba sa pabigyan sa prayer natin, did you join us in praying to God, asking God's forgiveness? Alam niyo, ang magandang balita, pinatawad na tayo ni Lord. Amen. At ngayon, ang Panginoon ang tutulong sa atin ayusin ang ating buhay. Praise God! Kaya welcome to the family of God. Sabay-sabay po tayo. Let's declare together. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Power to you. May the Lord bless you and keep you. And the Lord's face shine upon you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. God bless.